Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Tatalakayin natin ngayon ang topic natin is paano makakapagtipid sa kuryente. Alam naman natin na napakamahal ng kuryente ngayon at yung mga sinisingil sa atin, napakarami, etc. 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 So, nagplano ko dati na siguro ano na lang ako, solar. Kaya lang, napakalaking halaga naman. Biruin mo, ang battery niya, 100 amperes is tumaas na ngayon, mga 5,000, 7,000, depende pa sa brand. Iba pa yung presyo ng solar panel, nasa siguro, depende sa wattage, sa ng 5,000 o more or less, ganun. Kaya iniisip ko na lang at nakita ko, itong ating ganitong nakita natin sa online, itong portable power supply. Ito ay may solar panel na kinakabit sa labas para pag naubusan na siya, i-charge natin siya libre sa solar o sa araw, di ba? So makakatipid tayo doon instead na kuryente. Pero itong ganito, pwede rin sa kuryente. Pag talagang tagulan at wala talagang araw, pwede siyang charge. Ngayon, itong nabili kong ito, medyo okay na rin. Nasa 4,800. 300 watts lang siya. Hindi ko nakuha lahat ng specific details niya, specs, Pero ito, modified sine wave. So, hindi niya kakayanin yung puro motor na papaanda rin natin na susuplayan niya, like halimbawa electric fan na depende sa wattage. Although gumana, maingay yung andar ng makina, so hindi niya kaya. Merong isa akong na-try na electric fan, gumana rin naman, pero hindi ako satisfied sa ikot, medyo mahina, nahirapan to. Ibig sabihin, nahirapan siya. Hindi talaga siya pwede dun sa ganung motorized. Kaya ang ginagamit ko sa kanya is charging ng mga cellphones, power bank, mga pang-ilaw, at saka yun nga, backup natin to. Kasi ang isang full charge niya, matagal na siyang magagamit kung yun lang ang gagamitin natin. Mga cellphone, ilaw. At actually, na-try ko na to sa TV. Okay naman siya, kaya lang 40 inches megit yung TV. Hindi ko alam kung gaano katagal ang itatagal niya. Emergency na lang siya. Kaya yung TV. In case na mag-brown out. Kung bibili ka naman ng sobrang laki para sa ganung purpose, masyado ring mahal. So, might as well mag-solar ka na talaga. Meron kang mabibiling solar na merong iba bumubuo na nasa 50,000, kaya na. Halimbawa, may isang aircon na 1 horsepower, may fridge, kakayanin na yun for that purpose lang. Pero kung buong bahay, sobrang laki na yun, sobrang namang magastos. Kaya ito ang backup ko lang ito. Mahusay siya, tumatagal lang isang full charge, halos 3 days pa-charge lang. Paggabi, pati ilaw. Ngayon, meron pa akong ibang power bank na ginawa. Maganda yung klase ginawa ko. Yung bumili ako ng battery cover or casing, and then malaking amperahe ng battery ang ginamit ko. Makunat ang kanyang battery, tumatagal. Pakikita ko sa inyo. Ito yung battery na nabili ko sa Shopee. Siya, 19,000 milliamperes. 19,800 milliamperes to. 8 yan. So 401, 8 na yun. Ginagamit ko rin siyang pang-ilaw dyan sa LED strip, pang-ilaw namin paggabi. Malaking ititipid. Ayan, ito siya yung ilaw na kabit dyan yun via USB. Ayan yung battery, power bank kong puti na yan. Kaya nag-charge ako ng cellphone, electric fan,
Tapos dun sa kabila, meron ding ilaw na maliit, via USB lahat. Kaya makakatipid din sa ilaw. Yung mga gadget na nakikita nyo dyan lahat, ang connection yan is USB. Kahit na yung electric fan na yan, actually pang sasakyan yan eh. So, binili ko yan, yung connection niya is via USB para lahat ng yan magagamit mo sa power bank. Di ba may mga USB port tayo sa mga power bank? Doon lang lahat yan. Malaki ititipid niyan at dahil maliit ang consumption sa kuryente, tatagal yung yung battery pack at saka yung power bank natin. Yung electric fan na yan, nabili ko yan sa Shopee rin. 3-speed siya, tapos ang diameter ng fan is about 5 inches or 4. Dalawa na yan. Naiikot pareho in different directions. So pwede kayo maghati halimbawa ng partner mo, isa sa kanya, isa sa akin. Diba? Mas matipid yan. So ito yung mga tips na naisip ko para makatipid tayo sa kuryente. Sana nakatulong din sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Please like and share. Thank you.